So, ayan po, kanina, no? Nabasa natin, no? Mula po doon sa verse 46. Ang sabi roon ay, sinasabi ninyong ako ay Panginoon ninyo, pero hindi nyo naman tinutupad ang aking mga utos. So, dito po ay makikita na po natin kung ano po ang ibig sabihin ng pagiging solid kay Lord, no? Ang ibig po sabihin niya, kung si Lord ang nasusunod sa personal mong buhay, kung ipinasasakop mo ang sarili mong kagustuhan sa kagustuhan ni Lord, kung na kay Lord ang loyalty mo, mga kapatid. So, ibig sabihin, talagang kailangan maintindihan natin ano ang ibig sabihin ng pagiging Lord ni Lord sa buhay natin. Kung solid nga ba tayo kay Lord. Amen? Ayan. So sa umagang ito, may tatlong mahalagang bagay tayong pag-uusapan, no? Kung papaano ibig ni Lord, ibig ni Lord, hindi yung ibig natin. Mga kapatid, kasi pwede may mga kaparaanan tayo, maganda naman, pero ito nga ba yung gusto ng Panginoon sa buhay natin? Ang una nating bibigyan din ay itong personal na paglapit. Kasi po, ang sabi po roon, sa 48, teka, do po pala sana. Ayan. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng tao, dito ko po nakita yan. Yung tatlong mahalagang bagay na yan. Lumalapit sa akin, nakikinig sa aking salita, at nagsasagawa ng mga ito. Ito pong tatlong ito ang nakapangusap po sa akin pag-meditate ko nito. At dito po ay makikita natin kung si Lord nga po ba ang Panginoon ng mga buhay natin. No? Personal. Unang-una, ang isang palatanda ng pagiging solid natin kay Lord ay yung tinatawag na personal na paglapit natin sa Panginoon. So, para saan tayo lumalapit sa Kanya? Ulitin ko, para saan tayo lumalapit sa Kanya? Unang-una po, sa mga plano natin. Saan tayo lumalapit? Kapag may mga plano tayo. No, kasi po, bilang pastor po, naintindihan po ako ng mga leader, pastor. Malimit ko pong na-encounter pagka lumapit yung, halimbawa, isang member, ay sinasabi na lang niya, nagpapaalam na lang siya sa plano niya. Ibig sabihin, buo na yung plano niya. Kumbaga, gusto niya na lang kuhanin yung oo ko. Naintindihan niyo po ako? So, hindi po ganoon ang pagpapa-counsel. Kung kayo po lalapit sa mga leaders, sasabihin niyo muna yung plano niyo. Hindi niyo muna gagawin at ginawa niyo na at saka niyo palang sasabihin. Di ba? Meron pong ganoon eh. Lilinawin ko po ito, mga kapatid. Napakahirap pong magpayo sa ginawa mo na yung plano mo bago mo ilalapit sa amin. So, pinapakita rito saan tayo lumalapit. Kasi dito nga, gustong pakita sa atin ng Panginoon. Ano yung gusto ng Panginoon? Kung sinasabi mong solid ka sa akin, sa plano, paano? Saan ka lumalapit sa mga pagpaplano? Kasi part yan ng buhay natin. Lagi tayo nagpaplano. May plano tayo. Amen? So, ang tanong, kasama ba si Lord sa plano natin? Kasi po, ang sabi sa Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Napakaganda naman pala ng dahilan ni Lord eh.
Bakit gusto ni Lord na isubmit mo sa Kanya yung plano mo? Kasi gusto Kanyang patnubayan sa iyong tatahakin. Amen? So bakit matatakot tayo na magpa-counsel sa mga plano natin? Di ba? So isang bagay ito mga kapatid. Isang napakalinaw na palatandaan. Kung sabi ni Lord, sinasabi mong Panginoon mo ko, pero hindi mo naman ako sinusunod. Di ba? Madali kasi sabihin yung Panginoon eh. No? Pero yung nga, kasi ginamit ko yung word na solid. Kasi parang lagi ko naririnig yan at parang mas marami nakakaintindi dyan. Pag sinabing solid, solid to kay Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, solid ka kay Lord, no? So kung solid ka kay Lord, ang plano mo, alam ni Lord. Amen? Pangalawa, sa pagsubok. Diba? Bagay na nangyayari din sa atin, sa mga buhay natin. Mga plano, ngayon, mga pagsubok, nangyayari din sa buhay natin. Paano tayo lumalapit sa Panginoon kapag dumadating tayo sa mga pagsubok? Diba? Normal na normal. Pag may pagsubok, Lord, halimbawa, karamdaman, Lord, pagalingin mo ko. Lord, kailangan ko po ito. Kailangan ko po yan. So, di ba? Pangkarniwal lang yan. Di masama. Pero ba yung dumadating ka ba sa pagkakataon na pag may mga pagsubok, nagtatanong ka? Panginoon, ano yung gusto mo ituro sa akin dito? Panginoon, ano yung gusto mong gawin ko? Di ba? Parang ang normal sa atin, pag may pangangailangan tayo, agad-agad, sinasabi natin kay Lord, Lord, pahingin po nito. Lord, kailangan ko. Ulitin ko, hindi masama. Pero may bagay pala na gustong makita ni Lord sa atin pag dumadating tayo sa mga pagsubok, mga kapatid. Bakit po? Kasi even po ang Panginoon, sa Luke 22 verse 42, sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Ang Panginoon ay haharap sa matinding pagsubok ng kanyang buhay. At yun naman ay kalooban ng Panginoon. Kaya nga dadaanan niya yun kasi kalooban ng Panginoon. Aba, may mga pagsubok pala sa buhay natin na kalooban ng Panginoon, dumaan tayo. Di ba? Pero, pag dumaan tayo, paano tayo nagre-respond? Ang Panginoon, umamin siya. Lord, sabi niya, Ama, bilang tao, kasi iniwan niya eh. Iniwan niya yung kanyang pagiging Diyos eh. 100% tao siya. Pag tao siya, nararamdaman niya ang lahat ng nararamdaman natin. Di ba? Kaya sa pagkakataon, sabi niya, kung maaari po, ilayo mo sa akin. Sabi, meron siyang sariling kalooban, pero meron siyang sariling nararamdaman, meron siyang sariling naiisip, pero hindi pa rin yun ang final word sa kanya, kundi, Lord, kung ano ang kalooban mo, siyang masunod sa akin. Di ba? Kaya nga, yung mga pagsubok, talaga, talaga sa totoo lang, parang ayaw natin yan. Di ba? Pero, bahagi yan eh. Walang pinangako ang Panginoon na hindi tayo dadaan sa pagsubok. Na hindi to tayo sa mundo. Pero alam nyo ba, kahit pagsubok yan, may maganda pa rin gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin. Di ba? Halimbawa na lang, lagi normal yung traffic. Di ba? Sa traffic pa lang, lumalabas na yung ano natin eh. Di ba? At ang prayer natin, Lord, pabilisin mo. Malalate na ako. Anong oras ba ang punta mo? 7. Anong oras ka ba umalis? 7:45 po. Tapos sasabihin mo, pabilisin ko yung sasakyan. Di ba? Di ba? Sino ang nag-pray na, ang daming traffic? Lord, bigyan mo ako ng patience.
Di ba? So, talaga ano po, dapat maintindihan natin, walang aksidente yung mga nangyayari sa buhay natin. May mga bagay na kahit minsan di natin maintindihan, naindoon pa rin si Lord. Meron siyang gustong ituro sa atin na kung pahalagaan natin, marami tayong matututunan. Mga kapatid. Kaya nga, si Lord nga, ang tindi ng dadaanan niya pero andun pa rin yung submission niya sa Ama, di ba? Ang hirap pag dumadaan ka sa mga pagsubok. Pag nahihirapan ka na, nadadaig ka ng nararamdaman mo, nadadaig ka ng iniisip mo, nadadaig ka ng naririnig mo. Pero ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Anong gusto ng kalooban? Kaya pala nag-i-struggle tayo. Kasi ang nananaig, yung ating sarili. Pero kahit sa pagsubok pala, bibigyan ka ng word ni Lord. Bibigyan ka ng instruction ni Lord. Kahit na napakahirap ng dinadaanan mo, pag sinabi ng Lord, be still and know that I am God. Pumahimik ka na. Di ba? Kasi alam nyo, nasa puso ko ngayon yung matutunan talaga yung faith. Kasi hindi talaga madali ang faith. Lalo na kapag dumadaan ka sa mga sitwasyon ng buhay. Diyan po tayo talagang hindi ako exempted. Pag dumadaan na tayo sa matinding sitwasyon ng buhay, andyan na yung faith natin. Pero alam nyo, yun po ay paraan para yung ating pananampalataya ay patuloy na masubok. Mga kapatid. Kaya nga napakahalaga, even sa panahon ng pagsubok, ano yung respond mo? Sa pagsubok, solid ka pa rin ba kay Lord? Di ba ang hirap, mga kapatid? Madali kasi, pagka nasa pagpapala ka, sa mabuti kang kalagayan, yes, solid ako kay Lord. Pero pag andyan na ang mga matitinding problema, no? Solid pa rin kaya tayo kay Lord? Ay. Sa panahon ng paghihintay, dinadaanan natin to, mga kapatid. Dumadaan tayo sa mga pagpaplano, dumadaan tayo sa mga pagsubok, dumadaan din tayo sa mga paghihintay. Sino dito, mga may hinihintay? Taas ang kamay! Woo! Di ba? Kailangan daanan natin to. Kasi sa atin sa paghihintay, baka nagmamadali tayo. Napakahalaga po. Sa paghihintay, may kalooban pa rin ang Panginoon. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sa bawat bagay na ay may kapanahunan. Panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. May kanya-kanyang panahon. Kaya nga lagi ko sinasabi, kung tatanungin ako ng mga estudyante, Pastor, ano ang kalooban ng Diyos sa akin? Kalooban ng Diyos, mag-focus ka sa pag-aaral. Kung ikaw ay nag-aaral, mag-focus ka sa pag-aaral. Kalooban niya ng Diyos. Kalooban na ng Diyos yan, mga kapatid. Yan ang i-priority mo. O, di ba? O, bakit? Ano ba ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon? Dapat marunong tayong hintayin yung takdang panahon sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Naalala ko yung huling kinasal ko. Merong, siyempre, may mga personal vow yan. Okay po. Ikaw, babae, ano yung vow mo kay, sabi niya, sulit po ang aking paghihintay. Kasi, habang tinititigan ko yung babae pala, medyo may edad na rin. Pero, sabi niya, sulit po ang aking paghihintay. Bakit? Kasi, ngayon, dumating yung perfect na lalaki sa kanya, ang ganda ng kasal niya, ang ganda ng, at doon pa nga, sa abroad pa ang kanilang honeymoon. O, di ba? O. O, di ba? Napakahalaga ng paghihintay. Mga kapatid.
May kanya-kanyang panahon. Di ba? Yung mga nagtatrabaho ngayon, yung mga nakatapos, Pastor, tatanungin mo ako, Pastor, ano po ang gagawin ko ngayon? Tapos na ako ng ay, di magtrabaho ka. O yan ang priority mo ngayon. Bakit? Gusto ng Lord, ma-enjoy mo yung hirap na nung nagsunog ka ng kilay, ngayon may trabaho ka, gusto ng Diyos, ma-enjoy mo yung trabaho mo. Gusto ng Diyos, mabili mo yung hindi mo nabili noon, maranasan mo yung hindi mo naranasan noon, makain mo yung hindi mo nakain noon. Amen? Mabuti ba si Lord? Oh, mabuti si Lord. Huwag kayong magmadali. Di ba? Meron, okay, nakatapos. Praise the Lord. Nakatapos. Binira ng asawa. Mga kapatid walang personalan Ay, nagpapakatotoo lang ako sa inyo kasi ang hirap ng buhay. Huwag niyong pahirapan ang buhay niyo. Kung tatama lang tayo, hindi mahirap ang buhay. Amen? So, napakahalaga mga kapatid, yung tamang panahon sa buhay natin. Dadating yung tamang panahon. Kung ikaw nagtrabaho, na-enjoy mo, kaya nga may mga nakakaranas. Maaga nag-asawa, may asawa na buhay binata pa. Bakit? Kasi hindi niya na-enjoy yung kanyang pagkabinata noon. Hindi niya na-enjoy yung dalaga niya, no? Ibabalansi ko. Kasi babae, meron din ganyan. Di ba? Bakit? Kasi kulang yung, hindi niya naranasan noon. Kaya lang, sino ba nagdesisyon? Di ba? So, napakalaga yung paghihintay. Kung solid ka kay Lord, marunong kang maghintay. Amen? Pangalawa, personal na pakikinig. Balikan natin yung tanong. Para saan tayo nakikinig naman? Saan? Balikan lang natin yan. Diyan lang tayo. Kasi yung mga bagay na yan, simple lang yan, pero marami nagpe-fail dyan. Marami nagkakamali dyan. So, saan ka nakikinig? Sa mga plano. Sa mga plano mo sa buhay, sino pa yung nakikinggan mo? Lord, malapit na ako mawala sa kalendaryo. Diba? Lord, kailangan ko na talaga Di ba? So, sino pinapakinggan natin? Yung mga bagay na nakikita ng mata natin? Mga bagay na narin nagpapayo sa atin? Ang dami sa Facebook. Sundin mo ang puso mo. Di ba? Sundin mo ang puso mo. Ano ba sabi ng Bible? Masama ang puso Sinong dapat natin sundin? Sundin mo si Lord. Sundin mo si Lord. Pag nakikita ko siya, para akong nasa ulap. Ang tindi ng feelings. Susundin mo ba yan? Susundin mo si Lord. Plano. Sa pagsubok, nakikinig pa rin ba tayo kay Lord? Pag dumadating ang pagsubok, nagtatanong ba tayo? Lord, sige Panginoon. Kami mag-asawa nitong may pinagdaanan kami. Physical, matindi. Pero, yun nga, nag-pray kami. Asawa ko, nag-worship kami, nag-pray kami. Sa aming pag-worship, dumating si Lord Talagang hagulgulang kami mag-asawa. Dumating na si Lord nung dumating si Lord narinig ko yung sabi ni Lord, be still and know that I am God. Nung narinig ko yun yung bigat nawala.
yung para bang ang isip mo ay natatakpan ng mga kadiliman, niliwanag, mga kapatid. So, napakahalaga mga kapatid. Even sa panahon ng pagsubok, ang Diyos ay naandyan, naghihintay lang sa atin. Sige, palakpakan natin si Lord. Sa panahon ng paghihintay, sino pinakikinggan mo? Ang kalendaryo ba? Ang mga nasa tabi mo, oy, ano ba? Kailan ba? May mga ganon, di ba? May mga ganon eh. Sino ang pakikinggan mo? Diba? So, napakahalaga mga kapatid. Even, kung solid tayo kay Lord, sa plano, nakikinig tayo kay Lord. Sa pagsubok, nakikinig tayo kay Lord. Sa panahon ng paghihintay, nakikinig tayo, mga kapatid. Bakit napakahalaga ng pakikinig, mga kapatid? Mga kapatid, pag hindi tayo nakinig, isang bagay lang pwede mangyari. Mapangunahan natin si Lord, mga kapatid. At sa panahon ng pagsubok, madadaig tayo ng pagsubok. Maaaring matakot tayo, mag-alinlangan tayo, mawalan tayo ng pag-asa, magtampo pa tayo kay Lord. Di ba? Naalala ko yung footprints in the sand, di ba? Oh, sabi nung lalaki, Lord, sa panahon na kailangan kita, iniwan mo ako. Sabi ni Lord, oh, paano mo napatunayan iniwan kita? Ayan, Lord, oh. Yung bakas, dati, dalawa yan. Ngayon, isa na lang. O, di ba? Iniwan mo ako. Sa panahon na kailangan kita, Lord, kailangan pa naman kita, iniwan mo ako. Sabi ni Lord, ganun ba? Alam mo ba yan? Bakas ko yan. Oh, paano masabing bakas nyo yan? Isa lang yan. Nasaan ang bakas ko? Sa panahon na pinagdadaanan ka, karga kita. Amen? So, mas lalo ko naintindihan yung sa Roma chapter 8, verse 28, kung di ako nagkakamali. All things work together for good. Sa mabuti at sa masama, andoon pa rin ang Lord. God is in control. In good times and in bad times, mga kapatid. Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Hallelujah! Tingnan natin yung istorya. Mamaya, sige. Sabi diyan, si Yahweh mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buntyagang umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. Mga kapatid, pinakamabuti ang lagi tayong umasa. Pinakamabuti ang lagi maghintay sa Diyos. Pinakamabuti sa lahat ng pagsubok, pakinggan natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Ito po yung kwento ni David sa 1 Samuel 30 verse 1. Ikatlong araw ng si David ay nakabalik sa Siklag, samantalang wala siya, lumusob ang mga Amalekita, sinunog ang buong bayan. Wala silang pinatay sa ngunit binihag nila ang mga babae, matanda't bata. Nang dumating nga sina David, sunog na ang buong bayan at wala nang kanilang asawa at mga anak. Sakit niyan, mga kapatid. Dahil dito, hindi nila mapigilan ang paghihinagpis. Nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kaiyak. Binihag din ang dalawang asawa ni David na sina Ahinoam at Abigail. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na babatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob.
Sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod. Dinala naman ni Abiatar. Nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mahuhuli ko po kaya sila? Sige, habulin ninyo. Maaabutan ninyo sila at maililigtas ang kanilang mga bihag, sagot ni Yahweh. Uy. Ayan. Daw muna tayo. Maaabutan ninyo sila at maililigtas ang kanilang mga bihag, sagot ni Yahweh. So mga kapatid, yun po yung isang istorya. Dumaan po sa matinding pagsubok si David, yung mga kasama niya. Kasi nung sila ay nasa labanan, tapos ng labanan, nung sila bumalik sa kanilang kampo, yung siklag, sunog. Ang lugar nila at ang napakasakit, ang lahat ng kanilang mga anak at asawa ay binihag. Kaya nga, yung mga tauhan ni David, iyakan. Sabi nga doon, nagkanda na sa kaiyak. At sa kanilang kalagayan, ang iniisip pa nila, batuhin si David. Para sinasabi, kasi itong ating hari bakit kasi pumunta pa tayo doon di ba? Pero si David, sabi doon, balisang-balisa rin si David. So, ibig sabihin, normal. Normal, mga kapatid. Na kapag may dumating ang mga sitwasyon, normal na may effect. Kaya lang, yung effect bang yan, ang susundin mo, ang magpapatakbo ng desisyon mo sa buhay mo. Si David ay hindi. Ang sabi, ginawa ni David, tinawag niya si Abiatar at pinakuha yung ephod. At sabi Lord, hahabulin ko pa ba sila? Haabutan ko pa ba sila? Naniniwala ako na yun din ang nasa isip ni David. Kasi parang yun lang ang pinaka solusyon na magagawa nila. Pero sa kabila noon, alam nyo, ipinasakop ni David yung kanyang sitwasyon sa Diyos. Hindi siya nagpadaig dito sa mga nararamdaman niya sa paligid niya. Iba na. Talagang down na yung mga tao sa paligid niya. At siya, naaapektuhan na siya. Pero hindi siya nagpa-apekto sa sitwasyon, sa nakikita niya, sa naririnig niya. Anong ginawa niya? Nagtanong siya sa Diyos, mga kapatid. Anong sinabi ng Diyos? Habulin mo. Sabi ron, maaabutan niyo sila, maliligtas ang kanilang mga bihag. Ano yung benepisyo ng pakikinig sa Diyos? Sa panahon ng mga pagsubok, mga kapatid. Ang sabi roon, mga kapatid, kapag tayo ay nakikinig sa Panginoon, una, hindi sayang ang effort natin. Kasi, totoo po, dahil hindi tayo nakinig sa Panginoon, gumawa tayo ng gumawa ng gusto natin, ang daming nasayang. Oras, maaaring pera, ang daming nasayang. Pangalawa, ang benepisyo ng pakikinig, naging mabilis ang solusyon. Tama? Kasi nagtanong si David, Lord, habulin po ba namin? Habulin nyo. At ang napakaganda, ang sabi roon, kompletong solusyon ang natanggap ni David sa panahon ng kanyang pagsubok. Kasi sabi roon, naibalik lahat ang anak at asawa na binihag ng mga Amalekita. Kompletong solusyon kapag si Lord. Amen, mga kapatid? Kompletong solusyon ang ibibigay sa atin ng Panginoon kapag naendoon tayo sa pakikinig sa sinasabi ng Panginoon. No? Hallelujah.
Mga kapatid, sa ating personal na pagsunod, babalikan lang din po natin yan. Pakikinig, pakikinig, pagsunod. Kasi balikan ko yung sinabi ni Lord kanina. Sinasabi niyong Panginoon niyo ko, pero hindi niyo naman sinusunod yung utos ko. Napakahalaga po. Sa mga plano natin, si Lord ang nasunod. Sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, si Lord pa rin ang nasunod, mga kapatid. Sa panahon ng paghihintay, si Lord pa rin ang nasunod, mga kapatid. Bakit napakahalaga na si Lord ay masunod, mga kapatid? Ayan. Ang sabi roon, ayan. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha, bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na iyon. Itinayo sapagkat matibay ang pagkatayo na iyon. Sinasabi ito ng Panginoon doon sa nakinig, doon sa sumunod sa Kanya. So, paano po natin i-apply yan sa panahon natin ngayon, mga kapatid? Mga kapatid, kapag sa panahon ng plano, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng paghihintay, si Lord ang nasunod, mga kapatid, sa plano, magtatagumpay ka. Sa pagsubok, dadaan ka lang. Lalampasan mo ito, mga kapatid. Posible kang magtagumpay sa pagsubok. Sa paghihintay, hindi ka mahuhuli. Hindi ka mauuna. Tamang-tama ang panahon. Tamang desisyon. Tamang pagkakataon ang mararanasan mo, mga kapatid. Kita nyo, ang tindi ng benepisyo kapag si Lord ang nasunod sa buhay natin. No? Sabi nga, lalo sa paghihintay, hindi ka mauna, hindi ka mahuli. Tamang desisyon, tamang pagkakataon, tamang panahon. Mga kapatid, kapag si Lord ang nasusunod, kung hindi naman si Lord ang nasusunod, mga kapatid, kung si Lord ay hindi nasusunod, mga kapatid, sa plano mo, hindi best ang mararanasan mo. Bakit ito sasabihin hindi best? Kasi totoo, mga plano natin, pwedeng mangyari yan. Pwedeng masunod yan sa buhay natin. Yung plano mo, pwedeng mangyari yan. Pero sasabihin ko, hindi yan ang best. Hindi mo mararanasan yung best. Pero yung plano ni Lord ang nasunod, mararanasan mo yung best. Totoo po yan, mga kapatid. Nangyayari naman yung plano natin. Kaya lang, si Lord pagka nagpasakop ka sa Kanya, best yung mararanasan mo, mga kapatid. Yan. Sa pagsubok, dahil hindi ka nalapit, nakikinig kay Lord, sa pagsubok, mahirapan ka. Posibleng bumigay ka, mga kapatid. Sa panahon naman ng paghihintay, hindi lang si Lord ang nasunod, nainip ka, ano nangyayari? Nagkakaroon tayo ng maling desisyon at maraming komplikasyon sa mga ginawa natin. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman si Lord ang nagbibigay ng problema sa atin. Tayo. Pag napangunahan natin si Lord, tayo ang gumagawa. Nagkakaroon tuloy ng maraming komplikasyon, lalo na sa sitwasyon na, ibig sabihin, lalong ang hirap, mga kapatid. Ang hirap, mga kapatid. Tapos na po tayo. So ano po yung gustong ituro ng Panginoon, mga kapatid, sa atin sa umagang ito?
ang pagiging solid kay Lord ay kung sa personal mong buhay, siya ay nasusunod. At ano po yung challenge ni Lord sa atin? Mga kapatid, si Lord, laging solid sa'yo. So anong dapat natin maging respond? Dapat maging solid din tayo kay Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin po kayo sa umagang ito. Napakabuti nyo sa mga buhay namin, O Lord. Sabi nga ng iyong salita, hindi ka nagplano ng masama sa amin. Sabi nga ng iyong salita, ikaw ay meron ng planong mabuti sa amin. Sabi na yung salita, nasa sinapupunan pa lang kami, kilala mo na kami. Sabi na yung salita, hindi aksidente na kami nabubuhay sa mundong ito. Ikaw, O Diyos, ay meron ng plano sa buhay namin. Ang kailangan lang, ito po ay aming hanapin sa iyo, O Diyos, at aming tahakin. At doon, masasabi namin sa aming mga sarili, Lord, napakabuti mo nga sa buhay ko. Panginoon, sa umagang ito, patuloy po, nagamitin niyo po ang mensaheng ito upang patuloy po kaming kausapin. Makita namin ang tunay na kalagayan namin sa iyong harapan. Lord, hallelujah. At Panginoon, salamat po dahil ikaw ay Diyos na laging nagbibigay sa amin ng isang bagong simula, isang bagong pagkakataon na muli, O Diyos, sumunod po kami sa iyo, O Diyos. Kaya sa umagang ito, Lord, tulungan mo kami. Sinusurrender po namin yung aming sarili, Lord. Hindi nga po namin kaya sa sarili namin. Hindi namin kayang magplano ng tama, Panginoon. Lord, hindi namin kayang lumapit, lalo na kapag nadaday kami ng mga sitwasyon. Lalo na sa panahon ng mga paghihintay ng buhay namin, Lord. Tulungan mo nga po kami, O Lord. Sapagkat kitang-kita namin, O Diyos, perfect ang kalooban mo sa buhay namin, O God. Lord, sa umagang ito, tulungan mo kami, O Diyos. Mangyari po sa amin ang kalooban mo. Lord, help us. Totoong maging solid kami sa iyo, God. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless po.